Eto na mga batang Maynila, eto na mga kababayan, ang hinihintay natin. Binomba na muli ang Divisoria. Tanging Cisco lang po talaga mga kababayan ang nakakagawa nito. Eto na mga kababayan, muling binomba ang Divisoria. Tanggal ang mga putik, tanggal ang mga libag. Eto na yung hinihintay ulit, no? Parang, alam niyo yun, parang gusto magsalita ng Divisoria at gustong-gusto na niyang maligo. At heto na nga yung pagkakataon na nandito na si Mayor Isko at nagsimulan na ulit ang pagiging mabango. Kahit paano ay magiging mabango na ulit itong bahagi na ito ng Divisoria. Talsika ng mga putik mga kababayan, oh. Grabe, no? Matagal din na, ilang taon din tong na halos na pabayaan, no? Hindi tayo nakakita ng ganito. Para ngayon lang ulit ito nangyari. Ngayon nakaupo na si Isko, nagbabalik mo rin mga kababayan ang pagtanggal ng mga putik, pagtanggal ng mga libag sa mga kalsada ng Maynila. Ito na ulit, nasisilayan na talaga natin ang unti-unting pagbabago at pagkinang muli ng Maynila mga kababayan ko, mga taga-batang Maynila. Ito nang hinihintay ninyo, no? Ito no, ayan na, no? Biro mong ba ang daming tubig, oh? Ayan, oh. Ayan. Ito po ay para sa lahat naman. Siyempre, yung mga namamasyal rito, yung mga namamalengke rito, yung mga napapadaan dito, yung mga nakasakay sa mga public utility vehicles, para naman hindi masakit sa ilong, di ba, mga kababayan? Ayan. Hindi lang yan dito sa Divisoria. Maraming bahagi pa dito sa Maynila ang talagang kinakailangan ng ganitong klase ng paglilinis. No, talagang bombang-bomba, mga kababayan. Ang tagal tong hinintay ulit ng Divisoria. Halos 3 taon mga taga-batang Maynila. Heto na muli ang pagkinang ng Maynila mga kababayan. Nararamdaman na natin, nararamdaman na. Malapit-lapit na, heto na. At muling makikilala ulit ang Maynila sa isang talagang napakagandang syudad sa buong mundo. Ayan, no? Grabe. Kita niyo yan? Yan, di yung ginagawa talaga ni Yorme nung nagsimula pa lang siya humupo. Bomba dito, buhos ng tubig dito. Doon, talsik ang putik talaga mga kababayan at ang libag ng semento rito, yung mga babahong amoy kahit paano. Hindi naman totally matatanggal pero nabawasan mga kababayan, no? Alam naman natin itong Maynila, sobrang dugyot talaga nito. Bago pa Cisco, mas dugyot. Nagkaroon lang ng kaayusan ng simul ng si Yorme talaga humupo rito. Wala na iba. Wala na mga kababayan. Talagang, pero merong mga nagsasabi na isa daw sa pinakamagaling ring naging mayor ng Maynila sa yun sa ating mga napapanood ay si dating Mayor Arsenio Lacson. So comment down below kayo mga kababayan dyan kung kayo ay agree. Ano po? Ayan, so yun ay base sa ating mga napakinggan na mga istorya na panood natin, no? Isa din at pinakamagaling na naging mayor ng Maynila, si Arsenio Lacson. Alright, so yan mga kabayan, dito po to sa may CM Recto, dito sa may bahagi ng Divisoria, malapit na yan dito sa may Tutuban, kung saan alam niyo naman, ito yung bagsakan ng mga gulay at ng kung ano-ano. Maraming tao po ang dumadayo rito, iba't ibang mga lugar dito sa Metro Manila, mga karatig na lugar na kung saan ay dito namimili talaga. Kaya siyempre kahit paano, at imagine ang hapon nagbuga mga kababayan, hapon nagbuhos ng tubig dito. So, di ba? O, ibig sabihin, bukas ng umaga, sigurado meron ulit ito. Ating aabangan ulit ito mga kababayan. Grabe naman si Yorme, napakahusay talaga, no? At ano pa kaya yung mga aabangan natin na malaking pagbabago dito sa Maynila? Yun. So comment down below kayo mga kababayan dito sa video ito nang makita natin kung ano ba yung gusto niyo pang baguhin talaga, no? Panigurado yung mga pending na proyekto dito noon ay tuloy-tuloy na ulit yan. Yun nga, inaasahan natin yung mga lugar dito, no? Sa yung magpagpapatayo ng mga pabahay. O, katulad ng condominium, bilang dominium. Diba? Yung sa Baseco, yung mga pabahay dyan.
Si Yorme lang ang nakapagpagawa niyan mga kababayan. Tapos sasabihin niyo maraming utang. Ganun talaga mga kababayan. Lahat ng bansa, lahat ng syudad, may utang. Kailangan yan, kailangan yan. Kailangan talaga nga magkaroon ng utang. Kahit naman tayo nagkakautang, di ba? Kasi kailangan nating magpundar. Kailangan natin umutang para may pang tustos tayo sa ating pangangailangan. Dahil nga hindi naman lalo na tayo, mga ordinaryong Pilipino, hindi ganun kalaki ang sahod, no? Kaya naman, kailangan talaga yan at normalan yan sa isang syudad, lalo na sa Maynila, sentro ng Pilipinas. Pero napupunta naman sa maayos na proyekto. Kitang-kita nyo naman, kahit mga taga-ibang karatig lugar natin, mga taga-ibang syudad, namamaha talaga sa ginawa ni Yorme. Tapos sasabihin nyo dito, benta doon, benta dito. Kayo kaya ang maging mayor ng pandemic. Ewan ko lang kung ano ang gagawin ninyo. Kita nyo naman kung ano ang ginawa ni Mayor Isko, di ba? Talagang sa dami ng populasyon ng Maynila, nagawa niyang i-handle lahat yun at lahat nabigyan ng ayuda, ng cash assistance. Ganon kalupit si Mayor Isko noon. At syempre yung national government noon ni Pangulong Duterte, napakalupit talaga. Imagine na-survive ang pandemic, no? Yung ibang bansa nga walang ayuda, no? Swerte ng Pilipinas kasi merong ayuda talaga. Nagkautang-utang tayo, hindi naman napunta sa kung saan-saan, kundi para sa ating lahat din naman po yan, mga kababayan, para magkaroon tayo no, ng mga vaccines. Ayan mga kabayan, no? Tuloy-tuloy lang talaga yung pagtanggal ng libag dito sa bahagi na to ng Divisoria. Ayan, naku, grabe, no? Asahan natin na mas talagang lilinis pa ang ilang bahagi ng Maynila. Napapansin ko nga kapag naglilibot tayo dito sa Maynila, yung ibang bahagi dito, parang bumabalik na naman sa dati, di ba? Ayan. Alright, so yun. Grabe to. So yun ang mga kabayan, enjoy kayo sa panonood ditong ating itong flashing na ginawa. Ngayon lang po ito, no, May 22 ngayong hapon. Mga alas 2 ito ginawa, itong pag-flashing na to. So nakakatuwa lang kasi hapon siya ginawa. So pagdating ng hapon ng paggabi ng mga marininda, so kahit paano, nabuwas-buwasan yung dumi, yung amoy na dulot ng mga paninda na inilalatag dito. Ilan po at maraming salamat mga taga-Batang Maynila. Yorme Isko, Mayor Isko Moreno Dumagoso, good job. And salamat sa iyong paglilinis muli ng Maynila. God first.